labas ng papuri, pasensya. Salamat po. Maraming salamat, Kay, sa angelic voice. Oh, di ba? Talented talaga mga taga-unida. Ayun po, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At welcome po natin ulit ang ating Pastor Billy Inconado po. Salamat din po, Ate Joanna Milan, sa iyong pagpipreside at gayon din po sa mga nagpaawit, ang praise and worship team at ang nagbigay ng tayong awit. At gayon din po sa lahat ng mga dumalo ngayong umaga. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo lahat. Sa araw nito, mahal mga kapatid at mga magulang, tayo magpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ito ay pinamagatang kong kapag itinago ka ng Diyos. Ano kaya yun, ha? Ang ating pong teksto ay nasa unang hari, kabanatang 17, talatang 1 hanggang 6. So, ano po ang layunin ng Diyos? Bakit kailangan itago niya si Elias sa batis ng Karib o Cherith, silangan ng Jordan? Ano-ano po ang mga bagay na kailangang matutunan niya mula doon? Well, may mga bagay po tayong matututunan sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral. Why God hides His prophets. Dito po sa ating pag-aaral may ilang mga bagay, ilang putos na ating po makikita bilang aralin din po sa ating pang-araw-araw na buhay. Meron pong dahilan. Dito po sa verses 1 ng chapter 17, letter A, nagsalita si Akab o nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Nagsalita si Elias na taga Tisbe. Bakit kaya niya nasabi yung isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh? May mga dahilan upang ilayo sila sa mga masamang balak ni Haring Akab at Reyna Jezebel. Nagsalita si Elias kay Haring Akab. Ito ay isang babala sapagkat ang bayan ng Israel o ang Samaria sa panguna ng kasalukuyang hari during the time si Haring Akab ay sumamba sa mga ribulto. Hanggang ngayon, marami pa rin mga tao at yan ay alam po natin na ito ang kinamumuhian ng Diyos. Ang pagsamba sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga metal, sa mga bagay na ginawa ng tao. Kaya sa maliwanag po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sinabi ni Lord na ang Diyos ay bato, ang Diyos ay metal, ang Diyos ay kahoy. Kundi sabi niya, ang Diyos ay Espiritu. At dapat siyang sambahin sa Espiritu, hindi sa bato, hindi sa anumang bagay. At katotohanan. Anong kabaliktaran po ng katotohanan? Kasinungalingan, di ba? Kung may espiritu ng katotohanan, may espiritu ng kasinungalingan. At yun ay alam na po natin na ito ang
nagbibigay ng kalituhan at inililigaw ang marami nating kababayan nung araw pa yan hanggang ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga sumasamba sa mga images, idolatry, idol worship, ito ay kinamumuhian ng Panginoon hanggang sa ikapat na salit-saling lahi. At yan po ay kinagisnan ko. Hindi ko alam ng panahon noon. Hindi ko pa alam noon sapagkat ako'y teenager pa. Isa ako sa pumipila dyan sa Quiapo. Patungo doon sa image na yon. May dala-dalang panyo. Wala akong kaalam-alam. I was not accusing anybody. Mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Ano man ang religion niya. Remember what John 3:16 says. Ano po ang sabi ron? For God so loved the world. Ano man ang religion, all walks of life, mahal po ng Diyos yan. Kaya, dito sa tekstong ito, nagbabala si Elias kay Haring Akab. At ito na po ang magiging senyales sapagkat si Akab at ang kanyang asawang si Jezebel ipinapatay ang mga propeta ng Diyos at iba pang mga taong may takot sa Panginoon. So makikita natin, mahal na mga kapatid, yun ang unang dahilan upang ilayo sila kay Jezebel. Ano po yung pangalawa? Pangalawa, upang ilayo sila sa mga tagtuyot na darating sa kaharian ni Akab at Jezebel. Pangalawang bagay po yan. Di ba sabi ni Elias, hindi uulan, ni magkakahamugman. Hanggat hindi ko sinasabi ayon sa utos ng Panginoon. Diyan din po sa verse 1, letter B, hindi uulan, hindi man lamang magkakahabog sa mga darating na taon. Hanggat hindi ko sinasabi, yan po kasi ang utos ng Diyos. Kayo po ang dahilan. Ayaw ng Diyos na si Elias at ang mga lingkod ng Panginoon ay makasama sa mga pipinsalain, sa mga tagtuyot na yon, and then He preserved His children. Mga kapatid, di ba natin ito naranasan? Kahit sa panahon natin ngayon, dumating, hindi man ang tagtuyot, kundi ang pangmundong virus na naranasan natin. Hanggang ngayon, we're still alive. We must be glad. We must be thankful to God. Amen? Marami ang mga nangamatay. At yan ay alam na alam po natin dahil sa pinsala ng COVID-19. And yet, inilayo tayo. Hanggang ngayon, we're still alive. Opo, alam natin na meron ding naapektuhan sa ilan natin mga kapatid. And yet, nakasurvive sila. They're here with us to worship the Lord. Kaya yun po ang pangalawang bagay. At hanggang ngayon, ito ang ginagawa po ng Diyos upang ilayo sila sa mga tagtuyot. Ano po yung pangatlo? Makikita po natin sa mga sumunod na talata, di sila mahawa sa mga gawaing karumal-dumal sa harap ng Diyos. Verses 2 and 3. Makikita natin, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Verses 2 and 3. Di sila mahawa sa mga gawaing karumal-dumal sa harap ng Diyos. Nabanggit ko na po. Sapagkat sa panahon ni Haring Akab at Reyna Jezebel, halos ang buong bansa ay nahawa. Hindi lamang sa sakit, na katulad na naranasan ng marami nating kababayan, kung hindi halos karamihan ng panahon noon, ay nahawa sa mga karumal-dumal na gawain na labag sa Panginoon. At unang-una na po dyan, ang pagsamba sa mga idols. Pangatlo, nais niya na sa kanya lamang umasa ang lahat ng mga pangangailangan nila. Nasa verse 4, letter A, nakikita natin,
makaiinom ka ng tubig sa baptis at may inutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Mapansin po natin, mahal ng mga magulang at mga kapatid, lahat ng mga pangangailangan nila. Meron nabanggit sa Bible, at ito'y alam na po ng iba sa atin, sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 4, talatang 9, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Ayon sa kayamanang hindi nauubos na kay Kristo Jesus. Remember, all your needs, not all your wants. Hindi lahat ng ating gusto ay talagang kailangan natin. Ibibigay lang po ng Diyos yung mga kailangan natin. Hindi lahat ng gusto natin. Kaya dito, ano ang pangunahing kailangan ni Elias at ang mga propeta na tinago ni Abdias? Pagkain, simple lang. At mapapansin po natin, marahil napansin nyo na ang mga nagdadala ay mga uwak, raven. Alam niyo po, siguro alam ng iba rito na ang mga uwak kulay itim yan. Mga ibon na kinakain ay mga bulok-bulok na mga laman. Mga carnivorous ang mga ibon na ito. At yung mga bulok, mga laman ang kinakain nila. Pero bakit sila ang ginamit ng Diyos? Hindi mga kalapati. Hindi mga ibang nilalang. Malalim, di ba? Alam niyo po, at ito yung nararanasan natin, na kahit sa panahon ng pandemic, marami sa atin nakatikim ng ayuda. Hindi lahat pero marami sa atin nakatikim ng ayuda. Sino ang ginamit para ang mga mamamayan? Mga born again Christians ba? Hindi lahat. Kadalasan, ang ginagamit ng Panginoon, kahit hindi mga kapananampalataya natin, upang makasurvive ang marami sa atin. Kaya yung ayuda, ang mga nanguna dyan, hindi naman lahat born again Christians, hindi lahat mga katulad natin. Pero kahit hindi sila kapananampalataya, they are still using by God. Di ba? Marami. Hindi lahat mga mananampalataya. Kaya ito, pinapakita rito, yung raven ay mga maruruming uri ng ibon. Pero siyang ginamit ng Diyos upang makasurvive si Elias at ang mga kasama niyang propeta. Mahal mga kapatid at mga magulang, hindi nagtatangi ang Panginoon. Kahit tao lalapit sa Kanya. Remember what the Lord Jesus Christ said. Ano sabi niya? Ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy ang sino man. Sino man yun? Sino mang pastor? Sino kaya yun? Sino mang taga-unida? Walang binanggit po ron. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man, all walks of life. Kahit anong tao yan, sino man lumalapit sa Panginoon sa anong paraan, hindi niya itataboy. Kahit hindi po natin kapananampalataya, kapag ang tayo lumapit na may kapakumbabaan at hanapin ang mukha ng Panginoon, hindi niya itataboy. Kaya ikaw kapatid, kahit hindi ka born again, kahit ikaw ay anuman religion mo, pag lumapit ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa Ama, kay Jesucristo lamang hindi ka niya itataboy. Hindi nagtatangi ang Diyos. Kaya nga po, nais niya sa pangatlo, nasa Kanya lamang umasa ang lahat ng mga pangangailangan nila. Tubig, meat, anuman po yan. Next, ang susunod po, sa pang-apat na bagay, He mightily uses creatures for their provision. Nakita na po natin sa verse 4, ginamit niya ang mga uwak. Panglima, ito ay isang magandang bagay. You have to listen to me carefully.
upang ihanda sila physically and spiritually sa mga susunod na hakbang na ipagagawa sa kanila ng Diyos. Verses 5 and 6, makikita po natin, gayon nga ang ginawa niya, lumakat siya at anirahan sa may batis ng Karit. Sa silangan ng Jordan, umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Sa mga panahong yun, yun ang kanilang buhay sa panahon ng tagtuyot. Doon lang siya sa batis umiinom. Sino sa inyo po ang nakaranas na uminom sa batis? Naranasan niyo ba uminom sa batis? Bako lang yata. Uy, 3 na kami. 4. 5. Talagang naranasan ko po yan, uminom sa batis. Napakasarap ng tubig. Umakyat sa bundok, 3-4 na oras. Naranasan namin yan. Umiinom kami sa mga running water. Yang pang pinatubo na yan, di pa pumuputok yan, napuntahan na namin yan. 3 oras nilalakad namin yan. Magmula doon sa Zambales, ilang oras, mga bundok nilalakad namin yan. Mga Negrito, mga Aitas, nakabahag pa nung araw yung mga Aitas doon. Amin silang inaabot at dinadalhan ng Ebanghelyo. Doon, ang inumin doon, sa batis lang. Upang ihanda sila. Anong paraan ng paghahanda? Sa mga panahon na yon, ang paghahanda na ginagawa ng Diyos sa kanila, samantalang sila ay nandoon, tinuturuan sila ng Diyos na maghintay. Alam niyo po, isa sa kahinaan natin, mga kapatid, tayo po kalimitan, mainipin. Gusto natin kapag nag-pray tayo, dapat ura-urada, ibigay ng Diyos ang pangangailangan natin. Di ba? Marami sa atin mainipin. Pag hindi binigay ang pangangailangan natin, ano ang ginagawa ng iba? Nagtatampo na. Ayaw nang umaten, ayaw na maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi binibigay ni Lord ang pangangailangan ko, gusto ko. God teach us to be patient. Yun po ang isang napakalagang bagay. Tagtuyot hanggang sa matuyo ang batis. Ang kanilang pagkain araw-araw kung ano lang ang ibigay ng mga uwak. Nagtiis sila. Gusto ng Panginoon, matuto sila spiritually habang naka-quarantine sila, quote-unquote, naka-quarantine sila, nakahiwalay sila. Mula doon sa mga manggagawa ng kasamaan, sila ay pinagbubulay-bulay ng Panginoon. Meditate therein day and night, the word of the Lord. Thou shalt meditate therein day and night. Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ang naranasan ng marami sa atin. Ako, physically, spiritually, habang may COVID, habang naka-quarantine, habang naka-lockdown, di ba? Ang iba sa atin, nasa bahay lang, nagbabasa, nananalangin, nagme-meditate ng kanyang salita. At ito ang karanasan at inihanda sa kanila ng Panginoon. That's why God hides His prophets, not only His prophets, but His children, in order to protect them. Paprotektahan sila laban sa pagkahawa sa gawa ng diablo, laban sa mga gawa ng kaaway, laban sa mga famine, laban sa anumang mga pagkahawa na yan. So makikita natin, mahal na mga magulang at mga kapatid, ito ang ilan sa mga bagay na ginawa ng Diyos na sila ay inihanda ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, maaaring tapos na ang paghahanda o pagtatago sa atin ng Diyos. Tayo medyo inilalabas na tayo. Di ba? Nag-level 2 na nga eh. Balita ko sa pagpasok ng December, ayon sa balita, level 1 na. O di mas maluwag-luwag na. Nandun na po yan. Sa verse 7 hanggang sa mga sumusunod na talata, doon na. Inihanda na, pagkatapos ihanda ng Diyos
Si Elias, pinapunta na siya sa Sarepta upang mag-share ng gospel, palakasin ang loob ng mga mananampalataya doon, yung mag-ina. At nakita na po natin sa sumunod mga talata from verse 7 up to verse 24 na 1 Kings chapter 17. So ganito po ang panahon, ang gawa ng Diyos. Mga kapatid na minamahal, alam natin may dakilang plano ang Panginoon, pero bago isagawa yung plano niya na tayo mangaral, inihahanda muna tayo ng Diyos. Tayo ay inilalagay niya sa isang lugar upang makapag-meditate ng kanyang mga salita, upang tayo matuto maghintay, magtiis sa ilang mga panahon. Kaya makikita natin hanggang ngayon, ito na po ang panahon at muli tayong binabalik sa sama-samang pananambahan sa mga panahon na to. Hopefully, this coming anniversary sa linggo. Sa paglalagong po, mga kapatid, minsan, kailangan mo na tayong itago ng Diyos upang ihanda niya. Saan? Para sa mas malaking challenges sa hinaharap bilang lingkod niya. Kailangan ihanda tayo. Hindi tayo pwedeng isabak sa gera nang hindi mo na tayo prepared, hindi mo na tayo inihanda ng Panginoon. Napakarami pa mga challenges na naghihintay sa ating mga kapatid. Marami pang mga challenges, we don't know what will happen next. Pero ang tiyak, kasama natin ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, I will not leave you, nor forsake you. Di kita iiwan, ipababayaan ka. Pero sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iloob. Iyan ang problema natin Malakas ang loob natin ngayon, pero pag lumabas na, nandiyan ang problema, ayan na. Nadidismaya na, nanghihina na kalooban. Di niya pinagkulang kailanman ang mga sumunod sa kanyang kalooban. Kapatid, tumugod ka na ba sa kanya? Ito po ang panawagan ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Magsitayong muli ang lahat at samahan niyo po akong manalangin sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, sa iyong kinatatayo